Welcome to Donmar TV News Channel. President Rodrigo Duterte instructed Solicitor General Jose Calida to write to the Commission on Audit to formally ask to go over the records of the Philippine Red Cross or PRC. The president wants to know why the PRC charges those who need blood even though they get it free from donors. President Duterte went on to accuse Senator Gordon of using the agency's funds for his political gains. Gordon is the chairman of the humanitarian organization in the country. Mahilig kayo magpa-bloodletting. Isang batalyon na pulis, isang batalyon na army. Tapos sa mga tao dyan kung kailangan bumili. Ang mahirap dyan o mayaman gusto ng dugo sa Red Cross, nagbabayad. Isa naman yung mga dugo na kinuha mo dyan sa mga sundalo, pati pulis, pati yung mga civilian. I'm just trying to reconcile. What's the... Magbayad ka. Paski mahirap ka. Amid the Senate and House of Representatives investigation on the management of COVID-19 response funds of the Department of Health, President Duterte acknowledged there is corruption in government. However, he stood firm that none of his cabinet members is involved in irregularities and anomalies. Meron sa gobyerno, hindi magsabi hindi wala. I would be lying if I said there is no corruption. In some other offices now, agencies, department, there are. But I'm making you this guarantee. Yung cabinet members ko, wala yan. Puro malinis yan. Ang mga senador meron. Gordon is one. The chief executive hailed the House hearing for conducting a more sane hearing but slammed Senator Gordon again for cutting off resource persons in the Senate Blue Ribbon Committee inquiry. Kinundina ng China ang ginawang pagsanib puwersa ng Amerika, Australia at United Kingdom para kontrahin sila sa lumalakas na impluwensya sa West Philippine Sea. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesman Zhao Lijian na ang nasabing kasunduan ay nakakasira sa kapayapaan sa nasabing rehiyon at mas lalong magdudulot ng kaguluhan. Tinawag pa nito ng nasabing pagsanib puwersa bilang Cold War mentality. Magugunit ang inanunsyo ni Biden ang sanib puwersa nila sa Australia at United Kingdom. Tutulungan naman ng Amerika na magkaroon ng kanilang submarine at technology ang Australia na siyang una sa loob ng 50 taon gaya ng ginawa nila noon ng United Kingdom. Tiniyak din ni Australian Prime Minister Scott Morrison at UK Prime Minister Boris Johnson na sa nasabing samahan ay mawawalan na ang banta ng China sa mga karagatan. Matapos sabing hindi niya susuportahan ang Go Duterte tandem noong September 9, naglabas kahapon ng panawagan si Davao City Mayor Sara Duterte para ibigay daw ang pinakamalakas na suporta sa desisyon ng amang si Pangulong Duterte na tumakbong bise. Sabi ng kanyang tagapagsalita, walang nagbabago sa posisyon ng mayora. She is supportive of her father's decision to run for vice president, and because of this, she is calling on her supporters to be equally supportive to her. Sa madaling salita, diniin uli. Diniin uli ng kampo ni Mayor Sara Duterte na hindi siya tatakbo. At ang kanyang gagawin ay talagang susuportahan ng kanyang ama. Hindi ko lang alam bakit may mga makukulit na talagang sinasabi pang ito ganito katarantado nung iba. Sasabihin pa nila na wag kang tumakbo Pangulong Duterte para si Mayor Sara. Sabi ko nga itong mga ito, ganito ka-oportunista itong mga ito. Kasi alam nilang wala silang pag-asa na piliin ni Pangulong Duterte itong idol nila na goldista. Kaya ipagpipilitan nila na bumaba o umatras si Pangulong Duterte sa pagka-vice para lang maipasok yung kanilang idol kasi hindi nga pipiliin, di ba? Ganun ka oportunista itong mga ito. Father, but I'm not saying it's BBM Okay? I'm not sure kung kanyang command yun. Pero ang sigurado ako yung mga goldista ang nagpipilit
Kasi ko kilala ko ho yung mga yun eh. Yung mga nagpipilit. Pansinin ninyo. Punta kayo sa social media. Observe this. Observe! Kung may utak kayo, mag-isip kayo mabuti. Sino ang mga influencer na nagpipilit tumakbo si Mayor Sara Duterte? Lahat po yan, ang panawagan nila si BBM ang Vice President. Influencer. Hanap kayo. Observe ninyo. The matter of physically campaigning all over the country for PDP is totally different. And her decision remains the same, that she will not share her life nor will she involve herself in the national campaign of the PDP in 2022. Hinihingan pa namin ng reaksyon ang palasyo. Humarap naman ang magkatandem na Senador Sa madaling salita ho kasi alam nila kung wala silang pag-asa kay Pangulong Duterte na piliin si BBM na presidente. Yun ang balita ko. Okay? Kaya para makuha sila na kandidato ng administrasyon, kailangan bumaba o tumigil o umatras po si Pangulong Duterte sa vice at makatakbo si Mayor Sara Duterte dahil si Mayor Sara Duterte, ang grupo niya, malapit o kasama sa inner circle ang mga Marcoses. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo sabi ko, ang kapal na mga mukha nito. Si Pangulong Duterte yon. Naturingan kayong mga DDS kayo. Supposedly si Pangulong Duterte gusto ninyong bumaba at tumigil sa pagtakbo para lang may patakbo nyo yung amo ninyo. Mga yung totoo, di ba? Philo Lacson at Senate President Tito Soto sa partidong National Unity Party. Ayon kay Lacson, ang chairman ni Kaya nga sabi ko sa inyo 2022, magkakaalaman talaga kung sino ang Duterte supporter at sino ang tae. Yan ang masasabi ko sa inyo. Di ba sabi ko naman sa inyo, yung iba nakisali lang sa Duterte supporter. Noong una hindi naman sila Duterte supporter, nakisampa lang sila. Kilala ko mga totoong Duterte supporter Yung iba sumali na lang nung nanalo na si Pangulong Duterte.